Hallelujah. Lift up our hands, ma'am. Okay. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Lord, as we lift up our hands, this is a sign of our surrender, O God. Thank you for your faithfulness. And we are now facing the last month of the first quarter of the year 2026. Thank you for your faithfulness. We are always celebrating every day your goodness, your love, your faithfulness to your people. Truly indeed, na kami dito, Panginoon, as one family. Truly, your power manifesting upon to your people. Thank you for preserving your people. And from one place to another place, from one location to one location, by the power of the Holy Ghost, the power beyond measure, we are unstoppable. We will share the good news, and no one gonna stop us. Thank you, Lord, Father God. From civilization to civilization, from generation to generation, you are faithful to your people, that you preserve your people from glory to glory. And your word still remain, Panginoon, hindi nagbabago. Ngunit ang iyong pag-ibig nananatili magpakailanman. Lord, we embrace this new season. More expectation and fire in our heart, that we may fulfill our divine purpose. Salamat po, Panginoon, dahil nakikita niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. No one can hide by the eyes of God. In the name of Jesus, now I hereby decree and declare divine favor, supernatural favor, protection, breakthrough, and deeper walk with you, O God, in the name of Jesus. Let your prophetic word arise to the heart of your people. Let your prophetic word guide your people, empower your people, that in these last days, all of us, we are working as one family. We are strengthening, and no one will leave behind. At po kami, Panginoon, ay maging kagamit-gamit into your kingdom. Lift up our hands, ma'am. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli ako'y nagpapakumbaba. Salamat sa biyaya ng buhay. Patawad sa aming mga pagkukulang, kasalanan, kamalian, dahilan ng karamdaman, sakit, mga sitwasyon, kaguluhan ng kaisipan. Sometimes I am controlled by the situation, controlled by the work of the enemy, by the scheme of the devil. But right now, as I am anointed and imparted, I declare my victory. Thank you, Holy Spirit, that you will guide me into all the truth. And right now, I am very grateful. Una sa aking puso, ang pangalang Jesus at ang kanyang salita. Ako ay magpapakalalim sa pananampalataya at sa pag-ibig sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. From today, no more spirit of condemnation. Declaring always victory. Always good news. Always miracle. Supernatural favor. In the name of the Lord Jesus. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Pwede na po tayo maupo in the presence of the Lord. Glory to the name of Jesus. Okay, taas po ang kamay ng first time, Pam. First time. Okay, welcome po. Either your first time, second time, ituring niyo po ang bawat isa sa atin. We are family. Amen. Batiin natin mga katabi. You are blessed. Dahil nandito ka. Okay, i-greet niyo yung sarili. I am blessed. Dahil nandito ako. God is so faithful to me. That's why I am doing my best to be faithful to God. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Alam niyo po, family, kung tatanungin ko kayo, wala naman siguro ditong magsasabi na nagawa na natin yung best natin sa Panginoon. Amen. And in fact, lagi kong sinasama yan sa aking panalangin, Lord, hindi ko pa po nagawa yung best ko. Hindi pa po tapos yung purpose ko po, Panginoon. Marami pang dapat masyiran. Amen. Galing po si Prophet doon sa Abu Dhabi, katatapos lang po ng mission doon. And doon sa GC ng mga pastor, some of the pastor na na-appoint doon sa Abu Dhabi, they are asking for prayer. Amen. And then because tama po yung sinabi ni Sister Virginia, there's something commotion of something war na mangyayari. But alam niyo po, Pam, in these last days, one of the signs is rumors of war. Amen. But there is a greatest war na nakakalimutan natin. We are afraid, pero yung war na nakakalimutan natin, it is an everyday war. It is war in ourselves. Amen. 2,000 years ago, sabi na Panginoon, it is finished. It means you are victorious. But hindi pwede nating baliwalayin ang gawain ng kaaway, because his operation is still alive today. Amen. That's why the move of the Holy Ghost
The power of God beyond measure, who is the Holy Spirit, nandito po sa atin, nananahan sa atin. Amen. Kaya, walang matatakot. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Before dumating ang propeta ng bansang ito, by the grace of the Lord, this coming March 11 and 12. Sinong excited, Pam? Amen. Almost a year na hindi po siya nakabalik dito, nakapunta. But by the grace of the Lord, hindi na siya makabalik dito. Amen. Sino pang hindi nakakita kay prophet ng personal? Personal. Wow, glory to the Lord. Amen. So, be excited, Pam. Alam niyo po, the first time na nakita ko po siya, hindi ko po siya tiningnan as a normal person. Sabi ko, Lord, gusto kong makita kita sa Kanya. And exactly, indeed. Alam niyo po, if you are hunger, uhaw, thirst sa katotohanan, God will guide you in all the truth. Same thing with you, Pam. Ako po, dumanas ako ng mga katanungan. Sabi ko, totoo ba ito? Totoo bang may propeta pa ngayon? Kung totoo, maaaring merong nalaman siya na hindi nalaman ng iba. Because if you are called to be a prophet of the nation, hindi po biro yan. Amen. That's why hindi lang po pang Pilipinas. Dahil there are 7 countries nag-connect po kay prophet by the grace of the Lord. At ang mga nag-connect doon, mga Pilipino din po, Pam. They are working abroad sa Dubai. But God give a wisdom to His servant. Paano may palaganap yung salita ng Panginoon. Alam naman natin, pag Middle East countries, hindi po pwede yung nakikita natin dito. Tayo, malaya tayo, pwede tayo mag-street preaching dyan. Walang mamumuna sa atin. Pero doon, we need wisdom in these last days. Amen. That's why, hindi po pwede na tayo, dito sa Pilipinas, sabi nila, the only Christian nation in Southeast Asia. Yes, totoo po yan, but we need to fulfill it. We are not yet fulfilled as a Christian nation. Pagan nation. That's why it is unfulfilled. Pag sinabing Christian nation, parang pag pumunta ka sa Dubai, they are in unity. Mostly, 90 to 95%. They are practicing, ano po ba? Muslim faith, Muslim belief. That's why pag nasa isip mong, pupunta ako ng Middle East, anong meron dyan? Okay. They are mga Muslim. Pupunta ako ng Pilipinas, anong meron dyan? Christian. Pero pagpunta mo ng Pilipinas, yung mga Kristiyano, walang unity. Yung Biblia na hinawakan, nag-away-away. Pagalingan. Di ba? Pagalingan ng interpretation, pagalingan ng doktrina. So that's why it is not fulfilled. Amen. That's why pag narinig natin, Jesus, the Alpha and Omega Ministry, isipin natin, wag religion, Pam. Naalala ko yung sabi ni Prophet kung sino yung nanonood ng mga live niya. Sabi niya, I come here in Dubai not to bring confusion, but to bring what is genuine Christianity is all about. Amen. Dapat ang tunay ng mga Kristiyano, mga sundalo ng Panginoon, we have the eagerness na i-share ang salita ng Panginoon, yung doktrina ng Panginoong Jesus. There is a doctrine, there is a teaching, at yun ang ginagamit tinatawag to manipulate many believers. That's why wala nang maniwala ngayon sa Kristiyano. At meron pa nakilala, Kristiyano na convert into ibang religion. Nakakalungkot ko. Dahil marami mga anak ng Panginoon, sleepy baga, lukewarm. In the book of Revelation, sabi ng Panginoon, Revelation chapter 1, chapter 2, if you read it, there are 7 churches. One of the church is Laodicean. Sabi ng Panginoon sa Laodicean church, if you are a lukewarm Christian, I will spit you out in my mouth. That's why in the last days, hindi na pwede yung patulog-tulog pa. Amen. We need to saturate this earth. Amen. Yung mga posting natin, repost nyo po yan. Every posting, I will always be praying. Sabi ko, Lord, marami ang marireach out dito. Marami ang may enlightenment. Amen. Kaya samantalahin natin yung pagkakataon na meron tayong mga pagkakataon na house visitation. Amen. This week, si Pastor ko magiging busy. Yung mga hindi mo napuntahan last week, pupuntahan ko talaga yan. Amen. Be always available. Bakit po? Gusto ko kayong maging prepared para pagdating yung prophet, huwag mo lang tingnan as an ordinary person. Kasi either you like it or not, kung paano sinave ng Panginoon ang Israel under Egyptian captivity, bababa ako upang iligtas ang aking mga anak under 430 years captivity under Egyptian Empire. Bumaba ang Panginoon? Yes po. Pero gumamit siya ng isang propeta. Sino po? Si Moises. Amen. Either we like it or not, gagamit ang Panginoon ng kanyang mga servant pa.
That's why, if we hear Jesus the Alpha and Omega, isipin natin dito pang, wag religion. Anong religion yan, ha? Minsan, mag-open lang ng panalangin dito pang, break kita bro. Ay, saglit. Anong religion nyo? That's why, pag sinabing sambahan, anong masaisip ng tao? Religion kagad. Ang mali. Here in Jao, we are not promoting religion pa. We are promoting relationship with the Holy Spirit. So, this is our season 3. If the prophet of God declares sa UAE, sabi niya, pumunta ako dito para ipakilala ang totoong Christianity. Kasi yun po yung nawawala. Maraming nagsasabi, born again ako. Nagsisimba ako sa born again church, kaya born again ako. Maraming hindi nakakala what is born again is all about. I'm a Christian, pero maraming hindi nakakala. Mga Christianuhan ba? Diba? Buti pa yung rebelde. Kilala yung identity nila. Rebelde ako. Diba? Dapat tayo makilala yung identity natin as a genuine Christian. Pag sinabing genuine Christian, anong kabaliktaran ng genuine? Fake. Diba? Pero fake Christian din pala. That's why the Bible says, mag-ingat tayo sa mga huling panahon. Maraming mga bulaang propeta, bulaang pastor, bulaang teacher. Pero here in Jao, na-interpret po natin yan. And we are already located kung sino sila. Pero we are not angry to them. Amen. Dahil hindi po nila alam pa, maraming hindi nakakalam that they are unlocated. Ibig sabihin, hindi nila alam they are captivated by the wrong principle. That's why, ang purpose natin ba, ipaalam ang katotohanan. Reviewin nyo ng lahat sa mga topic natin. Amen. Dumating man ang COVID, dumating man ang mga rumors of war, whatever it is, that signs and wonders that will come before the coming of the Lord Jesus, pagputok ng bulkan, ay, huwag po kayong matakot pa. Amen. Because God will preserve His people. Declare with me, I am preserved. Because I am a remnant. I claim my identity. Revelation 13, verse 8. I am predestined. Choose by God. Either we like it or not. Alam na ng Panginoon ang para sa Kanya. Either we like it or not. Alam na rin ng Panginoon kung sino yung matatatakan ng mga matutawis. That's why if you do know the scripture, you are always in confusion. Alam, ganito na mangyayari. No one could buy or sell. Those who are afraid and worriness, I tell you, Pam, lack of understanding by the word of God. Amen. That's why we do not be afraid. Ito mga topic natin ito pa. Ito po yung mag-preserve sa atin. Because either we like it or not, kailangan natin ng pananampalataya mag-increase in these last days. If you read Ephesians chapter 6, that there are 6 armor of God. Tandaan nyo ito, Pam, ha? Para hindi kayo maligaw. Kasi lagi tayong nagdi-declare, I have the helmet of salvation. I have the breastplate of righteousness. I have the word and the sword of God. I have the shield of faith, belt of truth, the shoes for the readiness of the gospel. We are always declaring. Pero I tell you, Pam, as a believer, meron ka na yan from head to toe. But remember, Ephesians chapter 6 verse 16, ano sabi po doon, Pam? Kailangan natin ang shield of faith. Bakit po? Pwedeng may helmet of salvation ka, pero pag kulang ka ng kalasag, I tell you, Pam, devil's doctrine, condemnation, spirit of confusion will arise in you. Yung pananampalataya mo will deprive. In the book of John chapter 6 verse 66, marami sa kanyang mga disciple ang nag-ano po, Pam, nag-turn away. Sabi ng Panginoon, kayo bang 12 na pinili ko? Tatalikod ba rin ba sa akin? Hindi po, Panginoon. Sa iyo po ang tinapay na nagbibigay buhay. Sa iyo nang gagaling mga salitang nagbibigay buhay. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ang sabi po doon, Pam, maraming mga may pananampalataya tumalikod sa pananampalataya dahil sa mga mapanlin lang na espiritu. Mga devil's doctrine. Nandiyan po yan, Pam, basahin nyo. Di ba? Maraming mga may pananampalataya in these last days will deprive, nawala ang pananampalataya nila. Because we accept katuruan na hindi founded sa salita ng Panginoon. That's why I tell you, Pam, here in Jao, this is the ministry of the Holy Ghost. Amen. And I want you to increase, Pam. Desire increase. Huwag tayong papayag na ang anointing na meron tayo sa 2025 pa rin. Si Satan nag-upgrade. Ang mga anak ng Panginoon, pag stagnant ka pa rin, nako, Pam, delikado, Pam. Ang pananampalataya natin will be caught up by Satan. Meron tayong maging pagkain in these last days. Amen. Enough na yung salitang murmuring, reklamo, fear. Dahil madadali tayo ng kaaway kapag nanatili yan sa atin. Because the Lord God did not give us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Pastor, anong oras na tayo matatapos? Nagmamadali tayong umuwi. Pero pagdating sa bahay, anong gagawin? Matulog din.
Tapos magmarites. Amen. Kaya kung marami kayong tanong, magpayuhan kayo mamaya, tanungin niyo si pastor. Marami kayong matututunan. Amen. That's why the Bible says, remember the Sabbath day. Keep it holy. Amen. Hallelujah. Sige po, moving forward tayo. Okay. I will bring you what is true Christianity. Kung merong nagsasabi, I am a true Buddhist, I am a true Hindu, I am a true Muslim. Now, you will declare, I am a true, genuine Christian. Colossians chapter 3, verse 1 to 2. Pakibasa, Minister Mon. Aminin niyo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. The moment you sacrifice, your spirituality will increase. Amen. Tandaan natin. Kaya dapat lamang ang hanapin natin mga bagay nasa itaas na kung saan nakapokus ka kay Kristo na nakaupo sa kanan ng Panginoon na muling magbabalik and will judge the world. Amen. Amen. Marami ngayon, too much sacrifice. They are thinking spiritually. Spiritually po ba? Diba? But they are not focused on Christ. Delikado po. Bakit, Pam? Dahil ang salita ay nakukurap. Verse 2. Ito ninyo ang inyong pag-iisip. Yung una, seek those things which are above. Yung pangalawa, set your mind on the things above. Ano ba yung mga things na meron tayo? Trabaho. Mga material things na meron tayo ngayon. Dapat ask the Lord wisdom. Lord, paano kita mapaparangalan sa trabaho ko? Paano kita mapaparangalan sa ginagawa ko pang-araw-araw? Lord, gusto kong mapangiti kita po, Panginoon. Sino ang nagde-desire na mapangiti ang Panginoon? Hallelujah. Taas ang kamay. Hallelujah. God will seize your heart. Tandaan nyo, Pam, pag napangiti nyo ang inyong Ama, ang Panginoon natin, hingin nyo na ang gusto nyong hingiin. And God will give it unto you. Amen. Without limitation. Next verse. Okay. So, dalawang uri ng wisdom o karunungan. When we think about spiritually, mayroon tinatawag na heavenly wisdom or demonic wisdom. James chapter 3, verse 13. Sino sa inyo ang matalino at nakakaunawa? Hayaang ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa na may pagpapakumbabang karunungan. Sino sa inyong may talino at pagkaunawa? Kailangan nating ipakita na ang ating karunungang may pagpapakumbaba. Humility in wisdom and knowledge. Amen. Useless po ang katalinuhan kung walang humility. Useless ang healing kung walang karakter. Amen. Useless ang sinasabing power kung walang karakter. Amen. Amen. That is what is true Christianity is all about. Amen. Verse 14. Maaaring magkaroon ng mapait na pag-iingitan at makasariling pagnanasa sa inyong puso kung meron man, huwag kayong magpuri at magsinungaling laban sa katotohanan. Verse 15. Ang karunungan ito ay hindi nagmula sa itaas, subalit ito ay mula sa lupa, makalaman at mula sa mga demonyo. Kung saan may pag-iingitan at makasariling pagnanasa, naroon ang kaguluhan at lahat ng masamang bagay. Huwag magsisinungaling laban sa katotohanan. Kung alam mong katotohanan, manatili ka sa katotohanan. Amen. Amen. Pag-iinggitan at pagiging makasariling pagnanasa. Alam niyo po, Pam, in these last days, Pam, God will saturate us. Dahil marami ang magiging makasarili. Amen. Bakit po, Pam? Because many people are surviving in the pites. Surviving for the pites. Di ba? Lalo na ngayon, magigera. Anong in-expect niyo po, Pam? Tataas yung ganito, pag tumaas ang langis, tataas ang bigas, tataas ang mga bilihin. Di ba? Nalilis lalo yung compassion ng tao. But I tell you, Pam, if you are moved in prophetic, that's why our church is not a born-again church. We are prophetic and apostolic ministry. Amen. Amen. When we are prophetic, you can command your future. Our future lies what you declare, what you prophesy. Amen. Kahit ang sinasabi ng paligid na magkakagulo na, magkakagera na. Oh, Father God in heaven, stop na ba yung mga murmuring? Kasi minsan manalangin tayo, kaawaan mo kami. Bakit? Kung hindi kinawaan ng Panginoon, bakit nakakapagsalita ka pa? Amen. Di ba? But if you are born in prophetic, keep thanksgiving. Amen. Yung mga teaching natin nakaraan, panalangin may pasasalamat. Lord, salamat sa mga sitwasyong ito. Lord, salamat po, Panginoon. Anumang meron kami, God can multiply it. Amen. At ito yung panalangin ng prophetic. And now, as a child of God, as a sons of God, as a soldier of Christ, I hereby decree and declare what we declare on Sunday, it shall come to pass. Amen. Yan ang mga prophetic prayer. Amen. We need the authority. Arise. Subukan talaga natin that God want to restore our dominion. Amen. Iwasan ang pagkakainggitan. That's why here in Jaon, Pam, anong pinopromote natin, Pam?
tulungan sa bawat isa. If there's someone nag-arise, pasalamatan natin. Ang sasabihin natin, hindi natin sasabihin, buti pa siya. Ang sasabihin natin, ano? I am the next in line. Dahil sa pag-iinggitan, nagkakaroon ng division sa isang organisasyon. That is not true Christianity, Pam. Amen, amen. Pag merong nabibless, mas lalo pa nating i-bless. Amen. Congratulations po, Sister Susan. She testify last time. Sabi niya, Lord, magbibigay talaga ako ng first fruit. Sabi niya, February na, Lord, wala pa akong first fruit. And then, in-advisean ko po si, ganito yung dapat natin gawin, keep on declaring, ganito, ganyan. And she declared. Alam niyo po nangyari, Pam? There's a big transaction na nangyari sa kanya. Amen. Last week, nabigyan niya pa yung first fruit niya. Amen. Keep on desiring. Don't limit the Lord. Lord, ito lang kakayahan ko po, Panginoon. Sa amin, kulang pa. Bakit ang Diyos natin? He is the owner of the, lahat na nakikita niyo, siya ang pagmamayari niyan. Amen. Amen. That's why do not limit Him. Amen. Keep on declaring, keep on prophesying. Hallelujah. So, those are demonic wisdom. Pag-ingatan natin ang mga sarili natin na magkasala po sa mga bagay na ito.